Magandang gabi mga minamahal na kapatid kay Kristo. Ngayon ay ating gaganapin ang rito ng paghirang sa mga kasapi na ministeryo ng pamamahayag ng ating parokyang katedral o ang Kabanatuan Cathedral Social Communication Ministry. Kaya't sa puntong ito ay tinatawagan si Brother Jonathan Jim L. Medina, ang tagapag-ugnay ng ministeryo para sa pagpapahayag ng gampanin nito sa simbahang katedral at sa pagpapakilala sa mga kapatid nating magtatalaga ng mga sarili bilang kasapi ng ministeryo. Good evening. In these difficult times, when we all struggle to continue our lives with all the restrictions to keep us protected from the dreaded virus COVID-19, the Roman Catholic Church is taking up the challenge of using the means of communications through the social communication ministry in propagating the word of the Lord and bring the church closer to homes. Difficult as it may seem, but the Cabanatuan Cathedral took this challenge to heart by forming CC SOCOM, the Cabanatuan Cathedral Social Communications Ministry. The ministry's functions primarily as the media arm of the St. Nicholas of Tolentino Cathedral Parish that documents the cathedral parish's programs, projects, events, and activities in written, audio, and visual form. It acts as the moderator and facilitator of information in terms of what needs to be publicly communicated and promoted in and for the cathedral parish. CC SOCOM explores and utilizes different mediums and styles of communication for evangelization and information dissemination. This may be in print, audio, stage, web, and in particular, social media platforms, Facebook, YouTube, etc., thus exhausting opportunities of connecting to the digital dimension. It also taps resources in the development of skills and/or talents necessary in the field of mass communications and media, and schedules relevant seminars for this purpose. The following are the departments that comprise the Cabanatuan Cathedral Social Communications Ministry, or CC SOCOM. Written Public Communications Department. Scope: writes the copy for the Cabanatuan Cathedral's advertising needs, captions, descriptions, etc., for social media, moderates the content of its Facebook page and YouTube channel, and writes scripts for the performing arts production. Head writer, Jerwin Medas Tomas. Creative writing consultant, John Carlo M. Santos. Writers, Lee Robin A. Nero, Janry May A. Evangelio, Daniela Linsangan. Graphic Arts Department. Scope: provides posters and other graphic arts-oriented materials for the Cabanatuan Cathedral. Art Director, Jonathan Jim L. Medina. Layout Artists, Donna Jasmine D.C. Mangoba, Julie Ann B. Bonghay, Francine Lorraine R. Velasquez, Frizel Shane E. Rubio. Live Coverage Department. Scope: documents the daily mass, devotions, and other activities of the Cabanatuan Cathedral in still pictures and live broadcast. Live Streaming Head, Gilbert D. Sawit. OBS Operators, Jerwin M. Patero, Glenn Jervy M. Petero, Francine Lorraine R. Velasquez, Bea Bue, Julie Ann B. Bonghay, Lara Camille C. Calma, Dana Jasmine D.C. Mangoba, Maria Francine Elaine M. Diaz. Still Photography Head, Janry May A. Evangelio. Output Screener 1, Bea P. Bue. Output Screener 2, Francine Lorraine R. Velasquez. Still Photographers, Lara Camille C. Calma, Julie Ann Bonghay, Ferdinand D. Rosero, Mark Anthony Covarrubias, Frizel Shane E. Rubio. PowerPoint Department. Scope: creates and operates the PowerPoint presentation of the Cabanatuan Cathedral's Holy Mass. PowerPoint Operator, Head, Jerwin M. Patero. PowerPoint Operators,
John Remey A. Evangelio, Franz Cherish T. Buban, Glenn Jervy M. Petero, Maria Sofia Elaine M. Diaz, Angelica Jasmine V. Galicia, Noel A. Castillo, Bernard L. Domingo. PowerPoint Creator Head, Ferdinand D. Rosero. Music Ministry to PowerPoint Department Facilitator, Emil P. Vendicacion. PowerPoint Creators, Dana Jasmine D.C. Mangoba, John Remey Evangelio, Harvey A. Atienza, Rodrigo R. Evangelista. Performing Arts Department, or Tower of David's Productions. Scope produces performing arts-oriented shows, programs, and advertisements, live stage, online, or pre-taped, for evangelization and information dissemination for the Cabanatuan Cathedral. Performing Arts Head, Carlo Ponti G. Buendia. Segment Director, Editor, John Andre E. Dagamak. Cameraman, Emil P. Vendicacion. Director, Writer, Lee Robin A. Nero. Dance Choreographer, Mier T. Sauquillo. Vlogging Department, S&T Vloggers. Scope produces vlogs and talk shows for evangelization and information dissemination. Producer, Camera Director, Editor, Vlogger, Mark Joseph I. Boca. Producer, Floor Director, Editor, Jerome Cesar R. Domingo. Producer, Writer, Editor, Vlogger, PowerPoint Creator, Harvey S. Atienza. Production Designer, Cameraman, Still Photographer, Mark Anthony R. Covarrubias. Cameraman, Vlogger, Cesar Tristan D. Baltazar. Production Assistant, Clarissa Jaira D.C. Santos. Magsitayo po ang lahat at buong galak na makisa sa awit pambungad. Bayan, umawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang libing, isang Diyos, isang hari. Bayan, umawit ng papuri, bayan, umawit ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang lagalat, inangkin ng lubos, pagkat kailan may di pababayaan, minamahal niyang kawan. Bayan, umawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang libing, isang Diyos, isang hari. Bayan, umawit ng papuri, bayan, umawit ng papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa gabing ito ay ating isasagawa ang rito ng paghirang sa mga kasapi ng ministeryo ng pamamahayag. Hilingin natin ang patnubay at pagbabasbas na may kapal upang sa kanilang pamamagitan ay lalo pang maitanyag ang mabuting balita ng kaligtasan. Magsiupo po ang lahat. Mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sinabi ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at Siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon.
Ngunit paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan, ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ulitin po natin, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayong yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daig ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang mug ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y paglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Muli magandang gabi sa inyong lahat. Kayo ay aking binabati, no? Unang-una sa inyong pagtugon sa panawagan na maging miyembro nitong ating social communication ministry na sa kasalukuyang panahon ay napakahalaga, no? Lalong ngayon tayo ay nasa pandemya. At ako ay naniniwala ng yung pagtugon ay hindi sa panawagan ko.
o sa panawagan ni Song. No, hindi. Ultimately, ang nanawagan sa inyo ay ang ating Panginoon. Siya ang tumawag para kayo ay anyayahan na maging katuwang niya sa pagpapahayag ng kanyang turo ng mabuting balita. At nakatutuwa na marami kayong tumugon sa panawagang iyon. At kanina sinabi ni Song yung iba't ibang departamento na inyong kinabibilangan na kung saan ay doon lalo itatap, no? Lalo maximize yung galing na ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon para magamit niya, no? Dito sa ministeryong ito. At napakahalaga nitong pagsusugo na ating ginagawa o itong pagkirang sa inyo na maging kasapi ng ministeryong ito. At para higit nating maunawaan yung halaga nito, no? Ay pakinggan natin itong narinig nating muli na mga salita ng Diyos, no? Para higit nating maunawaan yung ating tungkulin, no? Yung ating pinananagutan, no? Sa ministeryong ito. Pakinggan natin si Apostol San Pablo, no? Sulat niya sa taga-Roma, at isipin ninyong kayo ang kinakausap niya, no? Dito sa kanyang sinabi. Sabi niya, paano naman sila tatawag sa Kanya, sa Panginoon, no? Kung hindi sila sumasampalataya. So mahalaga yung pananampalataya para tumawag sa Diyos. Kabit-kabit ito eh. Ano naman yung sinabi niya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Tama nga naman. Paano ka maniniwala, no, sa isang tao, halimbawa, kung wala kang napapakinggan tungkol sa taong iyon? So, ganoon din sa Panginoon. Paano tayo mananampalataya sa Kanya kung wala tayong naririnig tungkol sa Kanya? At paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? So, para mapakinggan, kinakailangan may magparinig. Kinakailangan may magpahayag. Kinakailangan may mapakinggan, no? Para tayo ay makapakinig. No? At panghuli, paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? No? So, ibig sabihin, mahalaga yung pagsusugo para makapangaral. No? Kaya nga itong ginagawa nating pagsusugo ay kayo ay ginagawang opisyal na katuwang ng pari, katuwang ng simbahan para makapangaral. No? Lalo ngayon ay age of media, lalo ngayon, no? Ganitong pandemic, kung hindi makapunta rito yung mga tao. So kinakailangan ihatid natin, no, yung turo ng Panginoon, yung kanyang pangangaral sa kanilang mga tahanan. At ito ay sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, ang social media. At kayo ang katuwang ko, kayo ang katuwang na simbahan para maipahatid yon. At tayo mapalad na nasa ganitong panahon tayo, na mayroong ganitong mga teknolohiya, na kayo ang magpapatakbo para ito ay magamit ng simbahan para maipahatid ang pangangaral, ang turo ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga ng inyong gampanin. Biro niyo yon, no? Maaapektuhan yung pananampalataya ng tao, no? Kung kayo ay hindi makakaganap. At tingnan nyo naman yung magagawa. Lalo ngayon, daming nade-depress. Di ba? Daming nalulungkot, namamatayan. Kailangan nila ng mga inspiring words na mapapakinggan. At ito yung daan, tulay na ginagawa natin. Na sa pamamagitan ninyo, mapalakas natin yung pag-asa, pananampalataya ng mga taong nasa kanilang tahanan, na hindi makapunta dito sa ating simbahan dahil nga sa pandemya na ating pinagdaraanan. At dito naman sa mabuting balita, sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, at isipin nyo, ito ay sinasabi rin niya sa atin, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismohin ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo.
no? So turo ang sumunod. So ganun pala, no? Itong social media, no, ay maipaparinig natin sa kanila yung ipinag-uutos ng ating Panginoon kung ito ay naipahahatid natin sa kanilang mga tahanan, no? Biro niyo yun, kayo ay nagiging instrumento ng Diyos para maging masunurin ang mga tao sa kanyang turo, sa kanyang ipinag-uutos. Kaya napakalaki ng inyong bahagi sa pananampalataya ng mga tao, no? At dito pinalalakas natin, pinalalalim natin yung inyong kamalayan sa inyong tungkuling ito. Kaya nga mamaya, no, meron pa tayong signing ng contract na isasagawa, no, para lang makita ninyo na ito ay seryosong gawain. Hindi ito biro-biro lang, hindi ito tayo ay nagpalista, tayo gumanap, sumandali pag nahihirapan na, hindi nagaganap, no? Hindi. Ito ay pagtatalaga ng buong pagkatao ninyo upang, no, ang pananampalataya ng mga, no, ating kaparokya ay mapalakas natin. Ang kanilang pananalig sa Panginoon ay mapagtibay upang sila ay lagi kumapit sa ating Panginoon, lalong-lalo sa sandali na mga hamon sa kanilang buhay. Kaya tingnan natin ang ating gampanin sa ganoong pananaw, tayo instrumento ng Diyos, no? Para ang pananampalataya, pananalig nila sa Panginoon ay ating mapagtibay at sila ay laging kumapit sa Kanya, lalo na sa mga sandali na mga hamon sa kanilang buhay. Ngayon ay ating isasagawa ang pagpapahayag ng pagnanais na maglaan ng sarili sa paglilingkod. Magsitayo ang mga nagnanais na maglingkod bilang bahagi ng ministeryo ng pamamahayag. Bilang pagpapahayag ng inyong dalisay na pagnanais na maglingkod, mangyaring sagutin ninyo ng buong katapatan ang mga katanungang ito. Handa ba kayo na maglalaan ng panahon upang maipahayag ang mabuting balita sa pamamagitan ng social media? Opo, Padre, handa po kami. Handa ba kayong pagsumikapang pagyamanin ang inyong pagkilala at pagsasabuhay sa pananampalatayang Katoliko at buhay panalangin upang higit na makilala at maipahayag ang Panginoon sa pamamagitan ng inyong mga salita at gawa? Opo, Padre, handa po kami. Handa ba kayo na ang mga talentong ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon ay inyong gagamitin upang higit pang mapaghusay at mapag-ibayo ang paglilingkod ng ministeryong inyong kabibilangan? Opo, Padre, handa po kami. Bigyan nawa ng Panginoon ng kaganapan ang gawain na sa inyo'y Kanyang sinimulan. Amen. Ngayon ay ating isasagawa ang pagbabasbas ng krus ng misyon. Pinupuri ka namin, O Diyos, at sinasamba namin ang iyong ngalan. Sa iyong kagandahang loob ay isinugo mo ang iyong anak sa sanlibutan upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa tanan at upang pag-alabin sa amin ang mga handog ng Espiritu Santo. Ito ang pananampalatayang umabot sa aming lupain. 500 taon na nakalilipas nang maipahayag ang Ebanghelyo ni Jesus at maitanim ang kanyang krus sa aming bansa. Sa pamamagitan ng tanda ng krus sa binyag, kami naging mga anak mo. Sa pamamagitan ng krus, kami naging Kristiyano. At buhat sa krus, tinanggap namin ang biyaya at kaligtasan. Isinasamo namin, Ama, na basbasan mo ang mga krus na ito. Ipaalaala nawa nito ang tunay naming katauhan at ang panawagan mo tungo sa dapat naming hantungan. Ang krus nawa ng aming magiging pagkakilanlan at misyon. Ipagkaloob mo na kaming magbabalita sa aming kapwa tungkol kay Kristong ipinako sa krus ay magsikap ding mahubog ayon sa kanyang larawan. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong
aming Panginoon. Amen. Ngayon po ay dadako na tayo sa pagkakaloob ng krus ng misyon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Mariang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito, maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon.
Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ni Papa Francisco para sa pandaigdigang araw ng komunikasyon. Lord, teach us to move beyond ourselves and to set out in search of truth. Teach us to go out and see. Teach us to listen, not to entertain prejudices or draw hasty conclusions. Teach us to go where no one else will go, to take the time needed to understand, to pay attention to the essentials, not to be distracted by the superfluous, to distinguish deceptive appearances from the truth. Grant us the grace to recognize your dwelling places in our world and the honesty needed to tell others what we have seen. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa paghahayo at pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang mga miyembro ng ating Social Communication Ministry. Sa dako pong ito ng ating pagdiriwang ay atin namang isasagawa ang paglagda ng bawat isa bilang pagsang-ayon sa isinaad na mga tungkulin at gampanin ng isang kasapi ng Ministeryo ng Pamamahayag dito sa ating parokyang katedral. Gayon din ay ang paggagawad ng katibayan at pagtatalaga. Tinatawagan sina Brother Gilbert J. Mactal, ang pinunong tagapagpatupad ng sangguniang pastoral ng parokya, at si Brother Domingo Rigor, ang pinuno ng lupon ng ebanghelisasyon sa parokya para sa paglalahad ng nilalaman ng mga ito. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Diocese of Cabanatuan, the St. Nicholas of Tolentine Cathedral Parish, the Cabanatuan Cathedral Social Communication Ministry. Duties and responsibilities of a CC-SOCOM member. Number 1, to perform his/her assignment CC-SOCOM volunteer work in the best of his/her abilities on his/her schedule assignment. Number 2, to protect, be involved, and to take action in the tasks, objectives, and interests of the CC-SOCOM and each department where he/she belongs. Number 3, to be available to perform his/her assigned CC-SOCOM volunteers work in any pressing need, open close parenthesis, emergency situation of the church, aside from his/her schedule assignment and department function. Letter A, in an unavoidable situation that the CC-SOCOM member meets a pressing and reasonable situation, he/she must inform his/her department coordinator ahead of time so that to be able to delegate his/her CC-SOCOM member responsibility to another competent CC-SOCOM department member. Letter B, in the event that a CC-SOCOM member would decide to withdraw his/her volunteer work, the CC-SOCOM member must submit a resignation letter. Number 4, to present herself properly, physically and mentally, in accordance to church policies and expectation during CC-SOCOM volunteer work. Number 5, to teach and help fellow members, especially new members, regardless of department, who are experiencing difficulties in their task. Number 6, to inspire, harmonize, and unite members of the ministry. Number 7, to uphold the teaching of the Lord Jesus Christ that promotes humility, respect, and obedience. Letter A, a CC-SOCOM member is expected to care for and respect his/her fellow CC-SOCOM members and conduct oneself in consonance
with his her department and the entire ministry. Letter B. The CC SOCOM is expected to respect and obey his her CC SOCOM department coordinator and the CC SOCOM head coordinator. Number 8, failure to comply with his duties and responsibilities will be a ground for termination of volunteer works of CC SOCOM member. Thank you po. Diocese of Cabanatuan, St. Nicholas of Tolentine Cathedral Parish, corner del Pilar and General Luna Street, Cabanatuan City, Nueva Ecija, Philippines. Certificate of Appointment. By the authority vested upon us by the Holy Mother Church, we hereby appoint Franz Cheris Buban as PowerPoint operator of the Cabanatuan Cathedral Social Communication Ministry. He shall function in accord with the duties and responsibilities of the ministry, unless legitimately impeded because of certain irregularities given at the Mother Church of the Diocese on the 15th day of August 2021, Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Quincentennial Jubilee of the arrival of the Christianity in the Philippines at the year of Saint Joseph. Signed, Brother Jonathan Jim L. Medina, Ministry Coordinator, Brother Domingo N. Rigor, Parish Commissioner on Evangelization, Brother Gilbert J. Mactal, Executive Officer, Parish Pastoral Council. Signed, Reverend Father Joel D.G. Carriazo, STL, Rector and Pastor. Certificate of Appointment given to Maria Sofia Elaine M. Diaz as PowerPoint Operator of the Cabanatuan Cathedral Social Communication Ministry. Certificate of Appointment given to Angelica Jasmine Galicia as PowerPoint Operator. Certificate of Appointment given to Noel A. Castillo as PowerPoint Operator. Certificate of Appointment given to Bernard L. Domingo as PowerPoint Operator. Certificate of Appointment given to Ferdinand Rosero as PowerPoint Creator Head, Still Photographer. Certificate of Appointment given to Emil Bendicacion as Music Ministry to PowerPoint Department Facilitator and Cameraman. Certificate of Appointment given to Rodrigo R. Evangelista Jr. as PowerPoint Creator Facilitator. Certificate of Appointment given to Ian Andre Dagamak as Segment Director and Editor. Certificate of Appointment given to Mier Sauquillo as Dance Choreographer. Certificate of Appointment given to Mark Joseph Boca as Producer, Camera Director, Editor, and Blogger. Certificate of Appointment given to Jerome Cesar Domingo as Producer, Floor Director, and Editor. Certificate of Appointment given to Harvey S. Atienza
as producer, writer, editor, blogger, PowerPoint creator. Certificate of Appointment given to Mark Anthony Covarrubias as production designer, cameraman, still photographer. Certificate of Appointment given to Cesar Tristan Baltasar as cameraman and blogger. Certificate of Appointment given to Jerwin F. Mades Thomas as head writer, SOCOM admin. Certificate of Appointment given to Giancarlo M. Santos as creative writing consultant. Certificate of Appointment given to Lee Robin A. Niro as writer and director. Certificate of Appointment given to John Ray May Evangelio as writer, PowerPoint operator, and creator, still photographer, head. Certificate of Appointment given to Daniela Linsangan as writer. Certificate of Appointment given to Dana Jasmine D.C. Mangoba as OBS operator, layout artist, and PowerPoint creator. Certificate of Appointment given to Julie Ann B. Bonghay as OBS operator, layout artist, still photographer. Certificate of Appointment given to Francine Lorraine R. Velasquez as OBS operator, layout artist, still photo output screener. Certificate of Appointment given to Priscel Cian Rubio as video editor, layout artist, still photographer. Certificate of Appointment given to Gilbert Sawit as live streaming head. Certificate of Appointment given to Jerwin Patero as OBS operator, PowerPoint operator head. Certificate of Appointment given to Glenn Jerby Patero as OBS operator, PowerPoint operator. Certificate of Appointment given to Bea Bue as OBS operator, still photo output screener. Certificate of Appointment given to Ma Francine Elaine M. Diaz as OBS operator. Certificate of Appointment given to Martin D.B. as a special event high-definition cameraman. Certificate of Appointment given to Jonathan Lim L. Medina, CC SOCOM Coordinator and Art Director. Dito po natatapos ang paghirang sa mga kasapi ng ministeryo ng pamamahayag ng ating parokyang katedral. Hinihiling sa ating lahat na patuloy nating idalangin na sa pamatnubay ng ating mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria, at sa liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo,
ang mga kapatid nating itinalaga ngayon ay mag-ibayo sa pagtugon ng kanilang gampanin at manatiling tapat sa mga tungkulin na sa kanila ay iniatas. Muli ay pasalubungan po natin sila ng isang masigabong palakpakan. Congratulations and God bless.